Praise God. Hallelujah. At magandang umaga sa ating buhay na Diyos. At sa inyo, mga fellow saints, brothers and sisters, sa mga nakikinig at nakahukap sa internet, ang pagpapala ng Diyos ay suma ating lahat. Tayo po muna ay magbasa lamang muna ng isang talata bago po tayo manalangin. Sa John 6:63 to 64. John 6:63 to 64. Praise God. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believe not, and who shall betray him. Let's bow our head and let's pray. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to na laging special day of Father God. At sapagkat ang araw na ito, Ama, ang iyong araw na muli, ang bawat isa sa amin ay makita-kita upang magkasama-sama, upang kami, Ama, ay makarinig ng iyong mga banal na salita, upang kami, Ama, ay magpuri sa iyo, Father God, upang kami, Ama, ay mag-recharge at makarinig ng iyong mga banal na salita na aming kinalalakas sa araw-araw ng aming pamumuhay. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Muli, Ama, magpahayag ka sa bawat isa sa amin, O Father God, ng iyong mga banal na salita, upang sa gayon, Ama, sa aming mga paghihintay na ito, ang bawat isa sa amin ay laging lalong lumakas ang aming pananampalataya at lagi mo kaming ituwid sa aming mga nagiging pagkakamali, O Father God. Nawa ang bawat isa sa amin ay marating namin yung nire-required ng perfection to Father God, upang makamtan po namin ang raptured na aming pinakahihintay, ang body change na aming pinakaasam, O Father God. Maraming pong salamat, O Ma. Itago niyo po ako, Father God, sa iyong harapan, O Ma, sa iyong likuran, O Ma. Kayo lamang po ang makita sa pulpitong ito, Father God. Wala po akong kaalaman sa iyong mga banal na salita, O Father God, maliban na kayo ang magpahayag, O Father God. Kayo po ang magbigay ng wisdom, O Father God, ang mga hawak sa bibig na ito, na nawa bawat ang mga salitang lalabas sa bibig na ito ay pawang mga buhay, O Father God, na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Father God. Mga pawang, mga espiritu, O Father God, na siyang aming kinatatatag sa araw-araw, O Father God. Maraming pong salamat, O Ma. Nagpapasakop lamang po ako sa iyo, O Ma. Kayo po ang siyang manguna sa akin. Kayo po ang mag-lead lahat, O Ma. Maraming pong salamat. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid na makakapakinig na inyong mga banal na salita, lalong-lalo na, O Ma, ang mga nakahukap sa internet. Ang inyong pagpapala ay nawa ay laging sumaamin. Maraming pong salamat. Sa iyo lamang po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God. Maaari na po tayong makaupo. Kanina pa ako kinakabahan. Asin na gusto nung kumawala nung bagasano, parang tumitibok yung daga, sabi nga. Bago po ako umpisa ng exhortation at gusto ko muna po rin magpasalamat at mula pa kagabi, unang-una papasalamat ako sa Panginoon dahil yung confirmation nung aking na ibabahagi unang Panginoon ang salita ngayong oras na ito ay na-exhort na kagabi pa. So sabi ko, thank you Lord, sabi ko, kaya medyo tumatawa ako kagabi dahil ako nagagalak ako. Kung nandito na sana lahat yung mga kapatid kagabi, maaaring sabihin ko na lang na yung ating sharing kagabi, yun yung exhortation. Baka sakali ko pwede nang, ibabasahin ko na lang yung isang verse. Pero hindi, hindi talaga, hindi tayo kompleto kagabi. So sabi ko, thank you Lord. Kahapon pa lang, pagpasok ko pa lang, narinig ko na kagad yung The Power of God. Actually, ang title po nito ay The Power and Influence of God, which is siya mismo ang sharing kagabi. Halos 80% nung napag-sharingan, it is all about the power and the influence of God. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, bagamat naibahagi na ng aking mga kapatid, alam ko, Lord, ikaw pa rin ang magsasalita, sabi ko, at makakadagdag encouragement, sabi ko, kayo pa rin ang siyang mangunguna sa akin, sabi ko. At bago pong lahat, gusto ko muna magpasalamat sa kunin ang pagkakataon na to dahil
nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dun sa aming kaso sa Pilipinas, bago pa ako makapunta dito noon, ay yung nag-apply din ako ng Canada. So, sinampahan namin ng kaso yung agency at unang Panginoon at nanalo po kami doon sa case. Although hindi ko na-declare lahat na dapat na i-claim, pinapasalamat ko sa Panginoon dahil siguro yun lang ang tama. Dahil marireceive ko na po yung aming tinawag ko na kahap ay nung isang araw. Inire-ready na lang yung voucher para dun sa aming refund. At papasalamat ako sa Panginoon. Noon pa man, ipinaubaya ko na sa Panginoon na yun talagang, pag hindi talaga kaloob ng Diyos na nag-attempt din tayo makapunta sa ibang bansa tulad ng Canada. So, hindi po niloob ng Diyos. Pag talagang hindi niloob ng Diyos, wag nating ipagpilitan. So, malaking struggle lang nangyari sa amin dahil pabalik-balik, may hearing kami, laging may hearing, may kaso. Ang nangyari po kasi doon, 5 lang talaga ang kukunin nila, marami silang kinuha. Which is nasama tayo dun sa kukunin nilang 25, pero 5 lang pala talaga yung kukunin. So, sinampahan namin sila ng kaso. Yung palang mga naibigay sa amin, fake na yung LMO. Yun yung sinasabing parang job order. So, napatunayan na, yun. Kasi nagtataka kami, 25 kami lahat na nakuha, 5 lang yung umalis. So, tapos sabi nila, tapos yung resulta ng aming failed, kasi na-interview rin kami sa na-submit ng aming mga papel sa Canadian Embassy. Ang mga result ng aming mga failed, yung overqualified. Actually, binabana na namin lahat ng mga overqualified ang result dun sa papel binigay sa amin. Halos dun sa mga iba ganun din. Ilan lang na iba. Nagtataka kami ngayon, sabi namin. Kaya nung dininig namin to at sinampahan namin sila ng kaso, it was proven na fake yung LMO na ibinigay sa amin. So, 5 lang talaga ang kailangan nila. So, kumuha sila ng marami para, alam mo mga agency, pa mag-deposito kayo, may stock yung pera sa kanila, gagamitin nila yan ng ilang buwan, 1 taon, o kung mahigit 1 taon, maghihintay ka. So, malaki na nga naman yun, naitubo na nila yun kung papasok nila yun sa bangko. So, pinapasalamat ko sa Panginoon sa aking pag-uwi. At malit na amount lamang po, yung mga tamang nagastos lang natin, isa ng malaking blessings yun. At hindi ko po inaasahan na makakapag-refund pa kami dahil pinagpasa Diyos ko na kinalimutan ko na sinabi lang po ng aking kasamahan nun. At kukunin ko na rin po ang pagkakataon nito at next week po, next Friday, baka wala na rin po din ako dito. Ang bakasyon ko po this coming Thursday. At nawa ang pagpapala at paggabay ng Diyos ay patuloy na ang alam natin na sa Pilipinas ay maraming tayong kaharapin na mga problema at maraming mga bagay na makamundong bagay. At ang dinadalahin ko sa Panginoon yung laging paggabay at yung makita tayo na yung mga letrang buhay na lumalakad sa sanlibutan na ito. Hindi yung kung wala tayong dalang maraming pera, wala tayong dalang kundi yung makita nila kung paano tayo yung sumunod sa Diyos. Yun nawa ang makita nila sa atin. At maraming salamat sa Panginoon. At ganun din po sa trabaho, sa paggabay, pag-iingat. At meron na rin po akong kapalit na habang magbabakasyon ako, meron na silang na-hire na isang babae. So, salamat sa Panginoon. At yung mga nabanggit ko na sintambak na mga documents na Access Bank na yan, yun, tinawagan na nung bago at medyo nabawas na po lahat. At hindi ko na rin nahawakan yung mga yun. Dahil hindi ko talaga kakayanin. At salamat sa Panginoon sa paggabay na to at pag-iingat. At tutungo na po tayo sa exhortation. Sabi ko, kinakabahan ako kasi sabi ko, naibahagi na lahat sa baka meron na lang ako maging split of the tongue. Sabi ko, wag nawa, sabi ko. Dahil minsan masyado tayong mabilis sa pananalita. Pero at this point of time, in this Laodicean age, ang napapag-unawa ko, unang Panginoon, with the power and influence of God, yung ibinigay ng Diyos
sa ating propeta na sa bawat isa sa atin na napakahalaga, which is yung tinanong ko nga kay Brother Clive na dati na ibanggit niya na to. Yung tatlong words na, ay tatlong pananalita na babanggitin ko muna at mamaya po natin ito yung sabi, go no place you would not be want to be found if Jesus should come. Kung nanamnamin po natin, this is the message of our time. Makakamtan natin yung ating, makakamtan natin yung pinakaasam nating raptured and the body change pag sinunod natin yung tatlo na to. Yung pangalawa, be saying nothing that you would not be want to be saying if Jesus should come. Pangatlo, whatever you do or say or whatever action that you perform, that you're performing, do not do it if you would not want to be caught in that position when Jesus comes. Bakit hindi ito galing sa Biblia, pero naibahagi ito naibigay na quote ito ng ating propeta. Sa aking pangunawa, ito yung ipinahayag ng Diyos sa kanya na kailangan nating dala-dala sa panahong ito. Dahil dito tayo sa mga quotation na mga quote na ito, dito tayo dadalhin sa ating perfections. Dito where the Spirit of God He leads us, no? Walang makakagalaw sa atin. We have the dominion of this body. Nabanggit na nga kagabi na ang magiging ay ang katawan, kung tutuusin ng katawan na to, walang ibang dinidesire ang katawan na to kundi yung worldly pleasures. This body was influenced by this earth. That's right. Pero hindi dapat bilang isang totoong Kristiyano, hindi dapat maging ganon. Kundi we should be influenced by the Word of God. Amen. If the Spirit of God is in us, He will lead us in all things, in all the good things in this earth. Ilalayo tayo. Sabi nga ng Panginoon, separate yourself dahil I will destroy them, sabi niya. Kailangan talaga nang i-separate natin ang ating sarili, lalong na sa panahong ito. Let not be influenced by the great things, kung ano yung nakikita ng ating mga mata dito sa sanlibutan na ito. Maging ang kagustuhan ng laman na ito, yung kalayawan ng sanlibutan na ito. Once we have the Spirit of God and lead us, we have the dominion to control our hand. We have the dominion to control our mouth, our feet, our body. Sabi nga kagabi, ay napapagbahayagan. Itong mga kamay na to, itong mga mata na to, hindi naman din kung ang katawan, hanggat maaari ito gusto makita ng lahat eh. Ang mga kamay ito gusto galawin lahat eh. Ang mga paa ito gusto dalhin ka kung saan niya gusto eh. Pero dahil ikaw ang may dominion, yung nagli-lead sa iyo na nandito, kaya kang kontrolin yan. Bakit ang Espiritu ng Diyos ang sinasabing, tinatawag nga din tayo na small gods? Once we have our control, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, we have the control. Amen. We have the control to all this hand, to this eyes, to this mouth, ang ating mga paa. Hindi kayo lilid sa bagay na ayaw kang datnan ng Diyos na nandun ka sa bagay, sa lugar na yun. Hindi kayo lilid ng Diyos hindi kayo lilid ng Diyos, ng Espiritu, na nandun ka sa aktong pananaitang hindi ka dapat magsalita ng gano'n. Nadadatnan ka ng ating Panginoon Yesu Cristo. Hindi kayo lilid ng Diyos, nandun ka sa act sa bagay na yun na dadating ang Panginoon. Hindi kayo lilid sa gano'n. Eh sabi ko, it was perfect, it was the perfect message of God to our prophet na ibinahagi sa atin. Actually, matagal itong naitago eh. Sabi ko ni Brother Clive to, lagi, inahanap ko yung nakapost natin. Sabi ko, this is the message of this time, sabi ko. Kasi kung dala-dala natin itong tatlo na to, kaya natin kontrolin ang katawan na to. We have the dominion of this body. Just make sure that we are influenced by the Spirit of God, that we have this faith. Dapat pupunta tayo sa mga bundong bagay. Sa mga politicians, once na maganda ang kanilang mga ginagawa, maganda ang kanilang mga pamamalakad, na-influence tayo sa kanila. Magandang iboto ito. Maganda itong kasi marami siyang nagagawa, maganda influence nito.
hindi siya nangungurako, hindi siya sinusunod natin. What more, if we are influenced by the Word of God, lalong-lalo na meron tayong meron tayong makukuha dito na mas higit pa dito sa sanlibutan nito. We have the eternal life. Amen. So, we should be influenced by the Word of God. Kailangan, ang mga salitang ito ay laging manatili sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sabi nga, we have to meditate the Word of God day and night. Kailangan ang mga salitang ito, hindi ako exempted. Hindi ako madalas nakakapagbasa, ngunit sinisikap ko din na meron tayo at meron in a week na mababasa. Nawa, hindi lang dapat ganun, kundi yung bagamat ang unang Panginoon, every minute, ako ng mga ginagawa ko, lagi kong pinagsasa Diyos, lagi kong iniisip. Pero hindi enough yun. At least we can read some messages, tapos makapagbasa tayo ng banal na salita ng Diyos. Upang sa gayon, the power of God magmanifest na sa atin. Ngayon, if the power of God in us, the Spirit of God is in us, wala nang karapatan ng mga sakit na to, wala nang karapatan ng mga migraine na yan. Kailangan malalabanan natin yan. Paano masasabing you're small God kung yung mga bagay na yan hindi mo malabanan, hindi mo ma-cure yan? Oh. Meron kang nararamdaman sa katawan, hiniga mo yan mo. Sabat in Jesus Christ's name, kailangan hindi ako nasa higaan na to. Dapat nandun ako sa lugar kung nandun nasa aking mga kapatid. Kung kakayanin mo, kung kaya ng katawan mo. And that time, that Spirit leads you into truth and into the right things. Amen. Kung datnang ka ng Diyos sa bagay na yon, na nandiyan ka sa isang lugar na andun ng mga kapatid mo, they are gathering, and then nandiyan ka, at dumating ang Panginoon, di tumama ka dito, kung doon sa lugar na nandiyan ka, na dinatnang ka, hindi ka makakasama. Diba? Sabi ko, thank you Lord, sabi ko, this is the perfect siya. Sabi ko, magpapaprint pa ako nito at hanggat maaari ilagay natin. I was planning unang Panginoon na gawa tayo ng maliit na ganun. Na at least kung nasa wallet natin o kung ano man, lagi natin makita, nare-remind tayo. Because this is the perfect message of this time. Dito natin makakamtan yung rapture na ating pinakaasam. Maglagay po tayo sa mga both side na rin, Praise God. Tapos, if we are influenced by the Word of God, bilang isang Kristiyano, nagiging maingat na tayo sa ating mga pagkilos, sa paggalaw, pananalita. Alam niyo ba mga kapatid, kung sino ang mga nasa sanlibutan, ang mga nasa paligid natin, nagiging mainit sila sa isang mga sinasabi ng mga born again o sa mga true believers of God. Pag nakitaan ka nilang yan ba yung born again? Kung makakapagkilos, ganun, makapagsalita, ganun. Sino ba ang nagre-reflect sa iyo? Sino ba ang napapahiya sa iyo? Ikaw ba mismo? Bilang isang mga nasa katawang lupa, minsan ang magulang niya magulang niyan, mga ganito, mga ganyan, nagre-reflect sa kanila. Kung sino yung mga magulang niyan, mga kung ano-ano yung mga, kaya ganyan ang batang yan. 'Di ba ganon? So, bilang isang mga tunay na Kristiyano, pag nakikitaan tayo ng ganon, sino ang nakikita sa atin? Sino ang nagre-reflect sa atin? Yan ba yung born again? Sino bang napupuna? It's the very God. Siya ang napupuna. Wag nawang ang mga bagay nito mangyari sa atin. At this very point of time, kailangan nagiging maingat tayo, maging sa ating mga pananalita, maging sa ating mga pagkilos, maging sa ating mga paggalaw, maging sa ating pakikipaghalubilo. Dahil hindi tayong bilang isang flesh ang napupuna, kundi yung naglilit sa atin. Hindi naman napupuna, oy katawan, oy ikaw, ganyan ka. Hindi, ang naglilit. Ang sasabihin kayo sa'yo, yan ba yung born again? O, who's the author of born again? It's our Lord Jesus Christ. Sino napapaya? Siya.
So, at this very moment of time, no, kailangan na panatilihin natin ang laging naibabahagi nga kanina sa sa mga patotoo, no? Yung kumakawala hangga't maaari, ayaw natin kumawala yung mga bagay na yan eh. If the Spirit of God leads you, hindi mangyayari yung mga bagay na yan. Kung minsan dala ng damdamin, nakakabalik ka agad sa Panginoon. Na, sorry Lord, nagkamali ako. Still you have the control. No? So, hangga't maaari, bago tayo kumilos sa mga bagay na isipin muna natin kung ito ba ay kalubang ng Diyos, ito ba ay nakakalugod sa Diyos. Upang sa gayon, kasi minsan, kahit na may ginagawa tayo, may nakakakita sa atin. May mga matang nakatutok sa atin. At higit sa lahat, may kung wala man nakakakita, so may nakakakita sa taas. Kaya wala tayong lusot. Kaya at all times, we should be aware. We should be aware of what we are saying. We should be aware of what we are doing. We should be aware kung saan tayo pumupunta. Magsipag-ingat po tayo. Sabi dito sa message ng prophet, God, in commissioning Joshua, said, This book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and then thou shalt make thy ways prosperous, then thou shalt have a good success. Tama. Pag ang mga banal na salita ng Diyos, pag tayo ay full led of the Spirit and the Word of God is always in us, lahat ng mga magiging kilos at gawa natin ay magpo-prosper lahat ng yan. We will be success by the leading of our Lord Jesus Christ. Magiging success tayo. Kasi napapansin naman natin, madalas naririnig natin dito, once na sinunod natin yung sarili nating kaluban, marami mga struggles. Madalas yan. Diba? Pero once it is the leading of God, is guiding you, ang lahat is very smooth. Bakit naging smooth? Because we follow Him. We meditate His Word. We keep His Word in our heart. Lumalakad tayo ayon sa Kanyang kalooban. We never let the Word depart in our heart, in our mouth, in our mind. Kaya ang magiging mga kilos natin sa araw-araw ay magiging laging successful. And lagi mong nalulugod ang Diyos sa mga bagay na ganito. Kasi sa panahong ito, talagang perilous time, sabi nga, at this Laodicean age, at this end time, talagang mahirap. But ito yung pinakahangad ng ating mga magulang, ng mga apostol. Hanggat maaari, makanta nito. Dahil dito natin mararanasan yung, hindi mo na mararanasang matulog. So, mapapalad tayo. You let the Bible influence you, not the things, to the things that's right. Kailangan, we should be, dito sa isang malit na church ng Diyos dito sa munting dako ng Doha. Para sa akin, unang Panginoon, we are influenced by God who used this small church na ginagamit niya ang isang maliit na lingkod. He was inspired and influenced by the Word of God. He was leading by our Lord. Kaya we are also influenced by Him. It's not only about the Word, but we are influenced by His life, yung kanyang buhay, na nakikita natin ay isang nagiging pagpapala. So, sa mga denominations, minsan, pag may influence sila, nagiging sila yung, nagpapapap sila. Sabi nga ni Brother Branham, pag merong nagtanong sa'yo, may nagtanong sa'yo, at hindi mo, dahil alam mo ma-influensya ka, may nagtanong sa'yo, at hindi mo kayang sagutin, be humble. Wag mong sasagutin na tapos dadagdagan mo pang thus said the Lord. Wag, sabi niya, be humble, sabi niya. Kasi once na ikaw ay napahiya, masisira ang influence mo. At the same time, ang mapapahiya, yung dinadala mo.
Oo nga naman, kasi alam mong naglilingkod ka siya tapos biglang nagkamali ka. Anong mangyayari dun sa taong pinagsabihan mo na nagtanong sa sayo? Kaya sabi niya, always be humble. Sabi niya, sabi ng ating propeta, lahat ng mga bumabagsak sa mga manggagawa, yung meron silang, dahil may influence sila, ayaw nilang mag-humble. Ayaw nilang mag-humble. Sabi ng propeta, kailangan always be humble. Kahit siya mismo, be humble. Pag hindi mo kaya idunog, sabihin mo, idudunog mo sa Diyos, at in time, sasagutin ng Diyos yan. Kung para lang may sagot ka doon sa tao na yon at mag-invento na, mag-i-inject ka na ng idea mo, wala na. Mawawala ang leading sa'yo. Naranasan ng ating propeta yung ganun. Kaya, sabi niya, as much as possible, be humble. At lagi niyang sinasabi, ang mga manggagawa, kailangan be humble. Pag may mga bagong revelations, be humble. Sabihin mo, ay, tama, yun pala. Wala namang mawawala sa iyo. In fact, lalo ka pang itataas ng Diyos. Sabi nga, kung sino nagpapakababa, ang siyang tinataas. Oh. Kung alam mo nang you have the influence of your congregation, kung lalo ka nagpapakababa, lalo kang itataas ng Diyos. Hindi lang ang Diyos ang nalulugod sa iyo, kundi yung mga nasa congregation mo dahil you are subject ka pa rin ng pagtutuwid, subject ka pa rin ng mga revelations na yan na nagpapakumbaba ka. Dahil you're always going to the full gospel, you're always going to the revelations na nag-humble ka, hindi yung, ay hindi, basta ako, ganito, hindi. Nagpapasakop ka pa rin doon sa tama. Kaya, sabi ko, thank you Lord sa mga bagay na ito at patuloy na ipinapahayag niyo po sa amin. Bagamat napakasimple pero napaka-importante sa aming mga buhay. Napaka-importante sa aming pananampalataya. Praise God. Let nothing influence us but the Word of God. Let that be our influence. Bring ourselves back to faith, back to the corrections of the Scripture. No matter what the rest the world has to do. Sa panahong ito talagang full of correction tayo. Ang title nga po, nabanggit ko na kanina is the power and influence of God. Tulad nga nung So let the word of God tawag dito. Let nothing influence us but the word of God. Kundi yung salita ng Diyos ang ma-influence tayo dito. Upang sa gayon, once we are influenced by the word of God, lahat ng mga correction na dumadaan dito, magaan na lang sa atin. Sabi ko, praise God at napagdaanan ko na itong mga to. Praise God at napagtagumpayan ko na to. Lahat ng mga rebuke, lahat ng mga corrections na dumadaan, wala tayong maririnig na hindi tayo kinokorek dito dahil dinadala tayo dun sa perfection. Don't expect na bobolahin tayo dito. Don't expect na, kapatid, sige, hayaan mo lang, basta pag-attend ka lang. Don't expect like this in this church. In the true church of God, there is always a corrections. Kahit na maliliit na bagay sa ating mga sarili, iko-correct ng Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos na merong katiting na dadalhin tayong dumi dun sa kanyang kaharian. So, ngayon pa lang, lagi nating ihanda ang ating mga sarili sa mga corrections na yan. Hindi ito para kung sino man ang tatamaan, kung sino man ang mag-absorb nito, hindi yung parang patamaan tayo o yung diin tayo, kundi pagmamahal ito ng kapatid, pagmamahal ito ng Diyos sa atin. Dumadaan lang sa ating mga kapatid, dumadaan sa ating mga elders. And we should be thankful, tinutuwid tayo dahil pumunta kayo sa ibang denominations, walang gagawin sa inyo. Sinabi na, love, peace, joy. Mga kapatid, kailangan mahalin mo lang yung mga ano yan. Pero hindi niya sasabihin na bawal mong mahalin yung hindi dapat mahalin. Love, peace, joy. Kailangan magsaya tayo. Lagi tayo may mga activities. Hindi ganun. It will not save us. Sabi na, minsan, dun sa church na yan, masyadong solid, masyadong tahimik, masyadong maraming bawal. Of course, talagang maraming bawal dahil meron kaming pinakaasa, meron kaming pinakahangad. Na hindi niyo hinahangad. Ang hinahangad ninyo, okay, nag-church kayo, entertainin ang church niyo, hinahangad ninyo, yung dito sa libutan na ito. Pero ang hinahangad natin, behind this earth, yung behind this world, yun ang pinakahangad namin.
So, kaya kaya sabi nga, lumayo tayo dito dahil i-destroy ng Diyos yung mga bagay na. Lumayo tayo sa gawa ng sanlibutan na ito. Praise God. Hallelujah. Sabi nito, that's the main things. Being influenced not by what great numbers we are, but by what a great God that we're representing, and the kind of light that in us by Him that will influence others. Totoo yun. Kung tayo mga tunay na Kristiyano, nakikita tayong itong mga born again na to, walang mga nagsusot ng short sa mga to, hindi itong mga nagsasalita ng mga bagay, hindi, lahat na makikita mo sila, napaka-simple nila, na-influence natin yung mga nasa paligid natin. Na-influence natin sila. Pero mas mabilis ang reaction nila pag nakikita nilang, ito ba, born again ba to? Ganito yung gawa niya? O, di ba? Pero, wag na wang ganun, kundi yung other side ang makita sa atin. Ganun na wang makita sa ating mga buhay. Kasi, hindi ang nire-represent natin ang katawan na to. Ang katawan na to, malulusaw ito eh. What we are representing in this world is the Word of God. It's our Lord Jesus Christ. Siyang nire-represent natin. Kaya nga, let the mind of Christ be in us. Sabi nga, kaya we are the small gods of this earth. Kaya, let the power of God manifest in us. At nang sa gayon, lahat ng mga bagay na to, magagawa natin. We are small gods. Magmamanifest itong mga to once na tayo sumusunod sa Kanya. Starting from our mind, wala tayong mga karumihan sa ating kaisipan, wala tayong karumihan sa ating mga puso. Anong makakahadlang sa paglinis sa'yo ng Diyos? Anong makakahadlang sa mga sakit na yan? Anong makakahadlang sa mga bagay na anong ino-offer ng sanlibutan na ito? I-reject natin. Ano ngayon kung maganda dyan, mas maganda yung pupuntahan namin. Praise God. Sabi dito, the way up is down. How do you know which is up or down? Because if the world stands in space, how do you know which is up or down? So always, he that humble himself, God will exalt. He that exalt himself, God will bring to a base. He'll bring him down. Always keep humble and be little in your own sight. No matter what God does for you, just see how much more humbler you can be at all the time. More God blesses you, just keep getting more humble all the times. He continues to bless. As a true Christians, talagang bilang isang mga Kristiyanong, mga simple lang tayo, kahit pinagpapala tayo, kasi pag pinagpapala ka ng Diyos, alam mong dalhin yung mga pagpapala niya. Wag nating itong i-boast, wag nating itong pagmayabang. Let's always be simple. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Kaya tandaan natin, once na mga pagpapalang yan ay nilalapit ka sa Diyos, ibig sabihin galing sa Kanya. Pag ang mga pagpapalang yan, nagiging mayabang ka, nagiging palalo ka, yan ay galing sa Diablo. Sabi nga. So, kailangan, pag binigyan ka ng pagpapala ng Diyos, bibigyan ka rin yun ng wisdom, ng kapahayagan kung paano mo ito i-handle. Kasi hindi kanya haya na maging mayabang ka kahit na kaya mong bumili ng kotse ngayon. Hindi niya ipapaunawa sa iyo na magmayabang ka kaya mong bumili ngayon. Kundi napaka-humble mo pa rin. Isa ka pa ring maamong tupa. Ganon ang mga tunay na Kristiyano. At this moment, at this Laodicean age, we should be like this. Lagi tayong humble. Especially to the Word of God. Nawa, dalangin natin, ang hangad natin, ang mga ibang denominations, lalo na kanilang mga manggagawa ay laging mag-humble. Upang sa gayon, makapagpahayag ang Diyos. Kasi once na wala tayong humbleness, laging merong maumahad lang doon, hindi makakapagpahayag ang Diyos. Never siya makakapagpahayag. Kasi may nakahadlang eh. Okay, may mga sinasabi ka, pero may nakahadlang doon eh. Kailangan malaya, malinis yung puso mo. Sabi nga, and God said, separate yourself, because I will destroy them. Tulad na nabanggit ko kanina. Bilang isang mga maamong tupa, bilang isang maamong Kristiyano, kailangan nating, hindi yung ibukod natin yung mga sarili na sa mga tao, kundi ibukod natin yung gawa ng sanlibutan na ito, ang ating mga sarili, ibukod natin yung mga gawa ng mga taong nakikita natin sa kanila.
Kailangan lagi, sabi nga naman, laging alien tayo sa kanila. Baga, kakaiba tayo. Ba't yung mga to ganito? Ba't ganito? Parang boring ang mga buhay nila. Parang mga, walang kabuhay-buhay itong mga to. Maraming nga naka-quote sa, life is short, kaya ini-enjoy na nila. Pero hindi. Life is short, that's why we give it to our Lord. We sacrifice ourselves. Dahil meron tayong pupuntahan na mas higit pa dito sa life ng sanlibutan nito. We have the life that we are hunger, yung life na kung saan wala nang kamatayan, wala nang paghihirap. Praise God. Okay, bilang maiksi lamang po ito, bilang malapit na pagtatapos. Sabi, now you've got something, but be careful with it. You'll ruin your influence if that things doesn't come to pass. You know what I mean. Oh, sabi ni Brother Branham, you say, I belong. I don't care where you belong. Brothers, sisters, it got to happen exactly the way you said it. If isn't, you've only made yourself a laughing stock. You've only brought disgrace upon yourself, ruin your influence, and ruin the testimony of Jesus Christ that you're bearing. Be careful. Now your doctrine on them, things are all right, but it goes by promise and under conditions. So be careful about your influence here. Sabi. So, bilang isang mga Kristiyano, lagi tayong magiging maingat. Lagi tayong magiging maingat. Maging sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa. Dahil, kasi, once na meron tayong mga nagawang bagay na hindi kalulugod o meron tayong mga nagawang bagay na hindi maganda, pupunayin tayo ng mga tao. Pero hindi yung mismo tayo yung napupunan, kundi yung ating pinaglilingkuran, kundi yung nandito sa atin. Wag nawa nating mag-grave yung Holy Spirit na naglilid sa ating buhay na ito. Panitilihin nating maging malinis tayo mula sa ating kaisipan, sa ating mga gawa, upang sa gayon ang ating nire-represent na ito ay makaka-influence sa mga nakakakita sa atin, sa mga ibang hindi mananampalataya. Bagkus, hindi man tayo nakakapagbahagi ng salita ng Diyos sa labas, isa na tayo mga letrang buhay na lumalakad dito sa sanlibutan na ito. And we are the light of this world. Kaya ganun. Praise God. His word is ultimate. And it settle, and that settle it. You must keep His word, humble yourself with it. Kaya patuloy ang bawat isa sa atin, laging kahit ang ating nakakatandang kapatid, laging niyang sinasabi, let's always humble ourselves. Mawala sa atin yung pride, mawala sa atin yung kung nagkaroon ng pagtutuwid sa atin, i-humble natin ang sarili natin. Bagkus pasalamatan natin ng Diyos dahil tayo ay tinutuwid. Bagkus pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo ay Kanyang dinadala at pinapakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Sabi dito, bilang pagtatapos, the reason they do that, it's because they're not conscious that God is watching. See, sabi niya, you lose the very thought of God being there, listening at you. God is putting down everything you're thinking about, and He knows it. In His recording book, your thoughts are louder in heaven than your voice. Voice is on this earth. Think the right things. So, ibabalik ko na ngayon dito sa tatlo na ito bilang pagtatapos. Kaya sinabi po dito na go no place you would not be want to be found if Jesus should come. Kailangan bilang isang mga mananampalataya na nandito sa sanlibutan na ito, alam natin na marami tayong mapupuntahan, marami tayong makakasalimuha. Pero ang maging mapag-ingat tayo na wag dun sa lugar na
Alam natin, paglabas pa lang natin, marami ng mga tukso eh. What more doon sa lugar na hindi dapat? Kasi damay lahat, ang kaisipan mo, yung katawan mo, damay lahat ang mga pananalita mo. Kung saan ka pumuntang lugar na hindi dapat. Hanggat maaari, iwasan ang mga bagay na yan. Tulad ng mga, actually, wala na sa atin yung mga yan eh. Makikita na lang natin yung mga bagay na yan doon sa mga mananampalataya. Nandun sila doon sa mga lugar na hindi karapat-dapat, nandun sila doon sa mga may mga ilaw-ilaw, nandun sila sa mga lugar na hindi mo dapat makita yung tao doon. Tapos, doon sa mga be saying natin that you would not be want to be saying if Jesus should come. Doon sa mga pananalita ng isang mga Kristiyano, bilang isang maamong Kristiyano, isang maamong tupa, hindi yan yung maingay, hindi yan yung masyadong vocal, hindi yan masyadong, kasi minsan sa mga, pag nagiging sobrang vocal tayo, may mga salitang nakakalabas sa ating mga bibig. At wala na rin sa atin yung mga nakakapagsalita ng mga salitang hindi magaganda, yung mga nakikita na naririnig natin. Lagi natin pag-ingatan yung ating bawat sasabihin natin, iniisip muna natin. Bawat mga desisyon natin, bawat mga labas ng salita sa ating bibig, ay iniisip muna natin. At higit sa lahat, yung mga gawa ng ating kamay, gawa ng katawan na to, na kailangan isipin natin na merong nakakakita sa atin. Hindi man tayo, sabi nga ng kapatid, okay, ngayon, sige, kunwari, okay, magandang ano mo ngayon. Hindi na namin alam kung anong ginagawa mo doon. Hindi na namin alam kung nandoon ka, kung anong ginagawa mo doon, kung anong pinagagawa mo doon. Pero tandaan natin, merong nakakakita sa atin. Lagi nating tatandaan yan. Ano man ang mga iniisip na, alam ng Diyos kung anong mga nasa puso natin. Panatilihin nating malinis ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, dahil kitang-kita ng Diyos. Recorded nga, sabi ng ating propeta, it was recorded. Recorded in heaven. Hindi man tayo nakikita ng mga kapatid. Kasi bilang isang totoong mga Kristiyano, hindi na kailangan bantayan tayo eh. Hindi na tayo kailangan bantayan. That's right. Dahil kung ikaw ay leading ng Holy Spirit, at kahit na nasaan ka pa, napupupurihan mong Diyos, hindi na kailangan may makakita pa sa'yo. Hindi na tayo kailangan bantayan. And let the power of God manifest in us. And let the Word of God influence others. At we are influenced by the Word of God. Kaya praise God, dito lamang po tayo dinala ng Panginoon. Nawa, maitimo sa ating mga puso ang mga tatlong quote na ito. At upang sa gayon ay makamtan po natin yung pinakaasam nating body change and rapture. Praise God. Maraming salamat. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat. Praise to you, Father God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O Ama, maraming pong salamat, O Father God. Bagamat ang mga munting mensahe na ito, Father God, ay naibahagi na kahapon. At maraming pong salamat, O Ama, at patuloy na nanguna pa rin kayo sa oras na ito. Maraming pong salamat sa influence ng inyong mga banal na salita. Patuloy, O Ama, maghari kayo sa aming mga buhay. Patuloy, Ama, ang inyong power, ang inyong kapangyarihan, O Father God, ay mag-manifest sa amin. At magawa nawa namin, O Ma, yung mga small gods nang sa gayon ay mawala na po, O Ma, ang mga bagay na nakakasagabal, O Father God, sa paglilingkod namin sa iyo. Patuloy, O Ma, bigyan niyo po kami ng humble heart. Nagpapasalamat kami, O Ma, sa mga pagtutuwid na ito. Nagpapasalamat kami, O Ma, dahil ang mga pagtutuwid na ito ay isang tanda ng inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O Ma. Patuloy na linisin niyo po ang aming puso. Patuloy na linisin niyo po ang aming mga gawa. At patuloy na, O Ma, maging ilaw nawa kami ng sanlibutan na ito. Makita kaming mga letrang buhay na lumalakad, O Ma. Maraming pong salamat. Sa iyo lamang po namin iaalay ang lahat. At higit sa lahat, may iaalay ang katawan na to ng kalugod-lugod at kaaya-aya sa iyong harapan. Patawarin po ninyo ako, O Ma, kung meron man po ako mga nabigkas na hindi po kaaya-aya. Patuloy nawa, ibalik niyo po ang aking mga kapatid sa iyong mga banal salita. At alam po namin, O Ama, patuloy na nagpapahayag kayo sa bawat isa sa amin at pinapaunawa niyo ang mga bagay na ito sa amin. Maraming pong salamat. Patuloy na ikaw lamang aming tinataas at pinupuri sa iyong matamis at dakilang pangalan in Jesus Christ's name we pray. Amen.